The Pod Network Entertainment. May nagsabi sa akin sa Instagram, kasi nagre-rave ako sa Singapore. Sabi niya, yes, Singapore is rich, but it lacks something that the other Southeast Asian countries have. It's soul, spirit, and personality and character. It's very bland, Singapore. Parang, talaga, hindi ba personality ang safe? Siguro yung relationship mo, gusto mo laging may away at toxic kasi yung personality, no? Hindi ba personality yung organized? Hindi ba di ba parang may ganun eh, parang oo, pero yung arts nila wala masya. Ewan ko eh. Ewan ko. Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio, where I talk about myself and other things. Parang hindi na ako nagka-guest uli, no? Di ba, darating din tayo dyan. I-enjoy ko lang, parang therapy to eh. Alam mo to, lahat ng idea na nasa utak ko. Tapos parang kontrolado ko yung, parang akong diktador. Saya eh. Pangarap ko maging diktador eh. Alam mo yun, sabi nga ng mga kaibigan namin nung high school, sarap siguro magka-alipin, no? Kasi alipin, yung parang binubuhat ka sa shoulder. Di ba? Parang may fantasy tayo maging ganun eh. Ano ba yung topic natin ngayon? Hindi ko alam. Ang topic natin ngayon, siguro, mas niche siya sa comedy, no? Sa mga comedians. Kasi, sige, since itong podcast naman ay peek parang behind the scenes ng utak ng komedyante, meron kasing yung mga comedians na, hindi na gets ng audience, intellectual humor. Kasi ito, title ng intellectual wall, di ba? Parang may ganun kaming pride. Masyado dark kasi eh. Dark kasi yung, parang nililabel mo na, kaya hindi na gets. Kasi, superior ako eh. Basically yun. Superior ako eh, kaya hindi na gets. Nakikita ko yung irony nun, kasi ang na-realize ko ay karamihan ay mga Redditor, putya no? Ayoko pa naman yung mga Redditor. Sorry kung Redditor kayo Pero parang mga pseudo-intellectual katulad ko, yung mga nagiging market nun na nagmamarunong na, alam mo yun, na ginagawa ko rin naman kasi parang, hindi mo gets, di wag ka manood ng show ko. Pang matalino to eh. Pero yung irony nun, yung mga taong may time mag-appreciate ng intellectual humor ay yung mga taong hindi doktor. Ewan ko baka mali to. Ay, podcast naman to, hindi naman to TED Talk eh. Pero kasi, pag nag-joke kami sa mga doktor, dati, matagal na to na-trauma ako, hindi sila tumatawa. Talagang ganyan lang sila, parang pagod na sila. Open mic kasi to, kaya siguro hindi sila nagbayad, hindi nila alam comedy show. So parang inisip ko nun, baka talagang marami silang namamatay na pasyente na wala silang time mag-intellectual comedy. Kung gusto nila ng comedy, yung balbal lang, alam mo yung mababaw lang. Alam mo yun, hindi na yung paiisipin pa ako. May mga nagsasabing ganun eh. Diba? Na legit. Ngayon, itong episode na to ay nagbabalidate at nag-legitimize nun. Kasi ako, wala akong trabaho. Ang dami ko ngayon time magpaka-intellectual. Alam nyo ba na ganyan? Alam nyo ba yung philosophy ng yung theology ng yung mga science, mga research paper, yung mga psychology. Ang dami kong time. Wala man ako gino-contribute katulad ng mga doktor at mga attorney, di ba? Yung mga totoong intellectual, minsan, sila yung ayaw ng intellectual humor. Di ba ironic tsaka parang mind-blowing? Kasi, hindi ko lahat, again hindi ko naman generalize. Only a Sith deals in absolutes. Yan, di ba? Sabi nga ng Star Wars. Di ba? Kinote ko lang dahil maganda yung quote. Hindi naman ako Star Wars geek, no? Baka sabihin ng mga tao dyan, alam mo rin yun, pare. Ginagawa ni Red. Alam mo rin yun. Pero yun nga no? So nagigets ko rin eh. Kaya wala rin akong conscious effort naman na maggumawa ng, ang talino ng joke ko, ang lalim. Minsan may mga joke lang talaga tungkol sa sumisibak ng baka. Alam mo yun, totoo, may nakita kasi ako sa YouTube, may lalaki, sinibak niya yung baka. Tapos, sabi ng pulis, dahil sa drugs. Sana naman,
Yun joke ko yun dati for a time eh. Kantot baka series. Sana naman, drugs. Kasi kung di drugs, bakit niya kinantot yung baka? Ano yung pag-ibig? Diba? Nagiinuman sila ng lambanog ng kaibigan niya sa probinsya. Then, nagsimula yung joke na yun. Diba? Kaya hindi mo rin masasabi na yung comedian, wala siya. Sana you talk about more relevant issues. Mas madali yun sa social media. Kasi, wala namang halos standards sa social media eh. Ako, kahit hindi ako natatawa, all caps, ha-ha-ha eh. Pero pag live, iba eh. So, para may mga jokes talaga na bastos lang, or alam mo yun, parang chewing gum, junk food lang. Wala naman akong sinasadyang maging matalino on stage. Kasi yun nga, alam mo yun, isa gusto mo lang magpatawa, mag-relax ng utak, ang seryoso masyado. Gusto mo lang mag-joke na walang meaning, na nakakatawa lang. Yung joke ko na nanggaling sa yung mga baby ay parang maliliit na probinsyano. 'Di ba? Yung mga baby parang maliliit na probinsyano, ang dali nila ma-impress. Yun yung joke ko. 'Di ba? Parang, uy, ano to? Ang lamig. Ang lamig oh. Ano to? Uy, may tubig sa loob. Parang gano'n yung mga baby at probinsyano. Tapos yung joke ko nun, tapos yung mga probinsyano mo kaibigan, nagko-compensate, alam mo yun, pagka sabihin nila, itong Starbucks na to, masyadong salty. Joke lang to Masyadong maalat, putya food critic ka na, last week lang kumakantot ka ng baka. Diba? Tapos sasabihin na, hindi ko naman sinasabi lahat. May nakita lang ako sa YouTube, sa Cavite. By the way, yung kantot ay Tagalog word ng sex, okay? Kasi yung talik ay, ito na naman yung pagkaka-intellectual mo, yung dami kong time eh. Yung talik ay literal sayaw eh. So, walang literal na sex sa Tagalog, kundi kantot. Sibak, sa kahoy yun eh. Si sibak, chopping down a tree, euphemism din siya eh. Tira, shoot. Diba? Wala eh. Kangkang, euphemism. Benga, euphemism. Kantot lang talaga yung tamang, ewan ko sa tingin ko, tamang word. So nakita ko sa Cavite, kumantot ng baka, nasa news. Ayun, yun yung ginawa kong Sumiinom sila ng kaibigan niyang ganun. Bago niya sibakan yung baka, minamata niyang ganun. Pare, problema ako eh. Anong problema mo? Nakakahiya eh. Huwag kang mahiya sa akin. Kasi, baka ano? Sexy ng baka mo Ano? Hindi. Parang ganun. Ganun yung joke ko. Ganun yung joke ko. Parang malamang drugs kaya niya kinantot yung baka. Ano yun, love? Ang hirap sigurong, ito, binibigyan ko nga ng tidbits ng mga stand-up jokes ko sa mga hindi pa nanonood dyan. O yung mga nanonood na ibang show. At Victor Anastasio Instagram. Pero, ayun, di ba intellectual ba yung baka jokes lang? Di ba yung mga tao kasi ino-over-intellectualize nila. Pet peeve din ni Red yan eh. Yung parang gagawa siya, tapos yung may nagko-comment sa Reddit, yung mga Redditors na naman, grabe talaga yung layers nito. So parang, hindi naman iniisip na ganun. Lahat ng joke eh. Diba? So nagigets ko rin yung mga nagsasabi sa TikTok, Instagram na, hindi gets ng karamihan yung joke. Tinanggap ko na yun, pero hindi ko naman sinasadya maging, dapat matalino yung joke na to. Eh kung ganun ako mag-isip, ba't may joke ako tungkol sa baka at Cavite? At ang hirap siguro kung nabuntis yung baka na sinibak niya, tapos nagkaroon ng anak. Diba? Kasi ibubuli. May sungay. Tangina mo. Yung ganun. Ganun lang yung joke. Ang babaw lang. Diba? Yun yung irony. Kasi may ano na parang, intellectual, I'm so smart. Minsan may mga pinapapanood sa akin yung mga tao. Ito pa yung, sabi nga ni Red sa podcast niya, mas nakakainis yung mga tao na natatawa sa kanya tapos magsasuggest kaysa yung mga taong hindi natatawa sa kanya. Siya yun Ako mas nakakainis pa rin yung mga hindi natatawa. Pero alam mo yung mga magko-comment na nagne-name drop. Parang ang tawag ko dun second-hand intellect eh. Yung parang magne-name sila ng ibang tao para ipaano na matalino sila. May joke akong ganyan. Ang dami kong joke na hindi gumagana on stage eh. Pero, I guess sa social media na lang. Alam mo yung mga
nagpapaka-artist, nagpapaka-pseudo-intellectual. By the way, ganun din ako so patas lang tayo lahat. Na parang, rest in peace, tapos walang may kilala dun sa sinasabi niya. Rest in peace, Sarah McLean. Your music was the best. Tapos lahat ng tao parang, putya, sino yan? Sino yan? Hindi mo kilala to. Hindi mo kilala to, bro. Diba? Yun yung mga beginnings ng hipster at indie na nakakainis yung mga nanggi-gatekeep. Minsan may mga ganong nagko-comment na ginagaya raw namin itong taong to dahil social commentary, si ganyan, si Brad, ganyan. Tapos pag binasa ko, putya, sino to? Pero sa utak nila, galing mo pero ginagaya mo si ganyan no? Nanonood ako ng mga guitar videos ngayon, ang dami rin ganyan. This is a touch of Wes Montgomery meets Stevie Ray Vaughan. I doubt na iniisip yun nung nagigitara, di ba? Pero parang sila, a touch of Kafkaesque, mga ganun na parang, sino yung mga pinagsasabi mo? Kasi kung practitioner ka, wala ka namang alam dun kasi ganun ako di ba? Hindi mo na ako magaling na musikero, hindi mo na ako magaling na gitarista. Ibig sabihin, kilala ko lahat. Pastime ko lang Tsaka imbis na mag-practice ako at gumaling, rini-research ko ganyan si So pag pumapit ako sa isang gitarista na magaling, tapos sabihin ko, kilala mo ba si Jubu Smith? Diba? Parang, hindi niya kilala. Akala ko gitarista ka. May mga ganun tao sa stand-up na parang, kilala mo ba si ganyan? Hindi mo kilala. Akala ko stand-up ka. Bakit hindi mo kilala yun? Diba? Ini-intellectualize nila masyado na ito, social commentary yan. Or may nagsasabi na gayang-gaya, nanood ako ng Shane Gillis sa YouTube. Tapos may mga comment na she's copying the pace of Bill Burr. Yung mga gano'n, yung mga nerds lang na nerds in a bad way. May mga nerds in a good way. May mga nerds in a bad way. Mga geek lang na grabe, lumabas yung galit ko. This is a projection of hating my own nerdiness and geekiness and loserness, okay? Pero, ginagaya yung pace tayo na malamang nagjo-joke lang siya tapos set up punchline. Ganun naman lahat Tapos sabihin mo, ginagaya si Bill Burr. May mga, hindi ko na inaalala yung pangalan pero marami nagko-comment Diba? Yung Sari and Chi, nung lumabas yung edits, Phyllis and, basta ano yun? Pareho raw ng Phyllis and, basta ganyan, yung ang something in common lang parehong babae na kumakanta pero pag pakinggan mo ibang-iba yung genre, ibang-iba yung style, ibang-iba yung alam mo yun, masabi lang yung mga tao minsan kasi nga yun yung mga intellectual katulad ko na intellectual guitarist. Gusto ko yung theory. Wala namang alam tugtugin. Mag-jam, di naman marunong mag-jam. Marami rin ganun sa comedy Not just audience and listeners ng podcast, kundi mga nag-open mic din at mga komedyante na parang, ayoko yung gawin kasi hindi to sa brand ko Diba? May mga ganun Pero na-inspire ako dito dahil nga, na-realize ko na minsan di ako nakakatawa sa mga matatalinong tao. Na-insecure ako na matatalino dapat itong mga to matalino yung joke, hindi na diba? Gusto nila balbal, gusto nila mababaw, baka bobo sila sa comedy, bobo. Pero, putya lawyer doktor ibig sabihin, hindi siguro sila bobo, at hindi, alam mo yun, hindi elevated yung knowledge nila, pero minsan, putya, may time pa ba sila? Sinisave nila yung pasyente na may cancer, isa-search pa ba nila, ano ba yung hack ba tong joke na to? Hack, by the way, nasa episode ko yan na stand-up comedy lingo. Hack, ibig sabihin, gumagaya lang sa iba, usual jokes, diba? Wala naman silang time. Kung matalino talaga silang tao or manager sila, ewan ko may mga, doon ang galing yun na parang, akala ko pa matalino, ba't matalino, diba? I guess pag hindi ka pogi, doon ka mag-aano ka ng ibang attributes mo highlight mo no? Diyan magaling yung mga lalaki sa pag-compensate. Alam mo yun, malaki titi mo, confident ka na. May kilala akong ganun malaki yung titi niya. Wala. Malaki titi niya Pero pag maliit titi mo, alam mo yun, kailangan makabuo ka ng theater. Kailangan fit ka pa rin. Kailangan matalino ka. Alam mo yun, kung mayaman ka, mas maliit titi mo, mayaman ka na
Parang ganun, magaling yung lalaki. Equalizer, parang meron tayong in-equalizer para maganda yung tunog. Para magandang joke yun, ano? Kaya gusto ko rin mag-isa eh. May mga nabubuo akong mga posibleng joke. Parang equalizer yan eh. Di ba? Ay, mali titi ko. Bobo pa ako. Tayo na kailangan maging mayaman. Tsaka nakakatawa. Equalizer na. Music to my ears na. Sa mga babae, di ba? Parang, yun lang. Yun yung irony ng intellectual humor, and then may mga tao rin na ako, kunwari, gusto ko ng mga Oppenheimer films, yung mga Killers of the Flower Moon. Yan, putya, gusto ko yung mga yan. Kasi komedyante ako, gusto ko malalim. May compensation na parang ayoko mag-comedy, gusto ko malalim para feeling ko may personal. Hindi, gusto ko talaga eh. Pero feeling ko, alam mo yun, na-equalize. So may mga tao na matalino na sasabihin na, hindi ko naintindihan yung ano ba yun, yung Interstellar, sakit sa ulo. Ang iisipin mo, dahil paka-artist ka, di ba? Parang, bobo naman ito, walang create. Pero, engineer siya. Alam mo yun? So, dapat ang title nito ay multiple intelligences, eh, no? Kasi may multiple intelligences sa yung mga tao. pero di ba pag nagpapaka-highbrow ka na, hindi mo naintindihan yung Interstellar, hindi mo naintindihan, bobo ka, putya, anong trabaho mo? No offense ha, movie critic. Yung sinasabi mong bobo, engineer. Di ba? Sinasabi ko lang, hindi pa naman nakabuo ng tulay yung movie critic. Di ba? Siyempre, importante rin ng arts, pero parang inaano ko lang na ang hirap mag-judge ng mga tao na bobo yung humor, bobo yung comedy. Alam nyo, tong episode na to, kinakausap ko lang sarili ko eh. Kasi yan ang iniisip ko every time may hate comments sa TikTok o Instagram eh. So itong episode na to, kausap ko lang sarili ko eh na hindi sila bobo, Victor. Huwag mo na silang screenshot. Napapahiya eh. Huwag mo na sagutin at screenshot. Huwag mo na senda ng pakyu sa emoji. Magugulat sila eh. Huwag mo na, payaan mo na. Yun lang yung episode na to eh. Hinakausap ko lang yung sarili ko para wag na akong nang gantihan yung mga basher ko na hindi raw nakatawa. Pero totoo rin eh, talaga, maraming mga nagpapaka-arts and nagpapaka-nerd katulad ko na may magaling na gitarista. Galing mo ha? Siguro, ginaya mo yung mga composition of Per Olob. Kilala mo si Per Olob? Tama sila. Sino tong putyang inang nerdok na to na puro lang head knowledge at di naman marulong mag-apply. Parang may ganun din sa comedy na marami. Yun lang. Wala namang point ito. Gusto ko lang i-share yun. Yung irony ng intellect, highbrow sa art. Diba? May nagsabi sa akin sa Instagram kasi nagro-rave ako sa Singapore. Sabi niya, yes, Singapore is rich, but it lacks something that the other Southeast Asian countries have. It's soul, spirit, and personality and character. It's very bland, Singapore. Parang, talaga, hindi ba personality ang safe? Siguro yung relationship mo, gusto mo laging may away at toxic kasi yung personality, no? Hindi ba personality yung organized? Hindi ba di ba parang, may ganun eh, parang, oo, pero yung arts nila, wala masya. Ewan ko eh. Ewan ko. Pero, ano pa ba? Mga kinaiinisan natin. Ewan ko, sa mga gusto mag-open mic na lang kayo. Kasi parang ako yan at jamming eh. Kasi online guitar lessons na ako at lahat. At yung teacher ko lagi sinasabi, mag-jam ka lang. Pero ako masyadong takot. Hindi kailangan ko pa matutunan yung theory. Wala pa akong na-compose. Wala pa akong mga licks eh. Hindi ko alam kung anong gagawin na, diba? Itong second half na lang siguro. Ini-encourage na lang kayo na ang dami ng shows eh. Meron ng, umabot na kami Singapore, Australia. And ang selfish reason ko dyan, every time may open mic at may komedyante, may bago yung fans na nakukuha. At yung mga fans na yun, pag napanood ako, putya, magiging fans ko rin. So, selfish ito. Yung pag-invita ko sa inyong maging komedyante at mag-open mic,
ay para ma-introduce nyo yung mga kaibigan nyo at mga bagong tao sa Pilipinas na mapanood ako. Di ba? So yung mga, yun ang advice namin lagi. Meron kasing mga nag-open mic din na masyado namang alam mong scripted. Ganun ako dati hindi ko sila sinishit on. Pero, at hindi ko sinasabing sobrang mas magaling ako. Pero dati, nung banu pa ako, bago ako maging GOAT, ganun ako. Verbatim. Pero pag sinabi mo, kasi nagpo-prepare ako nun for stand-up show abroad, so English. So, hindi na natural yung English, hindi pa natural yung flow. So, ginagawa ko yung bullet points na lang. Ang romantic din kasi ng idea na meron akong whiteboard and then pero ako, nakabuo naman ako 1 hour special sa cellphone ng mga words lang. So parang, di ba, again, ang romantic ng idea na uupo ka sa loob ng room, isa-shoutout mo lahat, tas makakasulat ka ng mga jokes, and oh my gosh, insight, you will delve deep into your psyche, and pero hindi gumagana sa akin yun Parang mas gumagana pa yun, nag-uusap lang kami ng komedyante, tapos parang sasabihin ko, or ng girlfriend ko, or ng mga barkada ko, na or kami ni na The Pod Network. Ano ba yung nasulat kong joke? Kanina kasi si Jeff naka-Singles for Christ t-shirt. Tapos sabi ko, ano ba yan? Yung goal maging couples for Christ. Sabi niya, oo. Pero hindi na ako umabot doon, sabi niya. Sa isip ko, okay lang yan kasi yung iba nagka-couples for Christ. Tapos, pag galing sila Singles for Christ as couples for Christ, ang next niyan ay mga laging nag-aaway for Christ. Tapos pagka-graduate ka na doon, meron na mga nakaka-build up ng resentment for Christ. And then pagtapos ka na doon, meron ng mga nakikipag-affair sa hardinero at tubero for Christ. Tapos yung final boss nun ay yung divorcees for Christ. So parang mas nakakaisip ako ng ganun joke kaysa umupo ako na ganun. Diba? So yung mga gusto mag-open mic dyan na silent listeners lang, manood muna kayo ng open mic. Pero hindi rin Pag manood ka ng open mic, kakabahan ka na Alam mo yun? And again, balik pa rin sa team ng episode na to, masyadong ini-intellectualize minsan. Kasi unang nag-open mic ako, raw lang talaga Wala pa akong seminar, wala pa akong workshop, wala akong binasang libro. Sa tingin ko kung ano na nakakatawa. So yun yung best advice ko na. And then yun yung advice. Lagi kong sinasabing gitara, yung kasi yung ano ko ngayon hobbies ko ngayon Kasi sabi nila, di ba, dapat meron kang productive hobbies. At sabi ng tatay ko, na natututo ngayon mag-saxophone at guitar, it prevents Alzheimer's daw, kasi hand-eye coordination, and alam mo yun, marami daw benefits. So parang, okay, tas na-obsess na ako, ang ganda ng tunog. Pero yun nga ang dami ko nang alam na concept, pero hindi ko alam i-apply. Mas maganda pa yung mga natututo lang by ear, alam mo yun. Kung gusto mo mag-open mic ka na. Kung di ka nakakatawa, at least alam mo. O kung di ka nakakatawa, mararamdaman mo ngayon. Gusto ko bang ulitin to? Gusto ko bang mas gumaling? O mag-holin na lang ako? Okay lang naman mag-holin. Okay rin siyang hobby. Marami kang mako-collect. Iba-iba yung mga designs. May marble, may cat's eye. Alam mo yun, okay lang mag-holin. Pero at least, na-try mo na mag-stand-up comedy, di ba? And again, hindi naman kailangan yung ito pa. Labo kasi hindi naman komedyante kayo mga listeners, pero pag may nagtatanong sa akin kung ano yung secret, ay i-relay ko lang yung may nagsabi sa akin dati nung nagsisimula ako, yung your writing defines your persona does not define your writing. 'Di ba kasi ako intellectual wal yung brand ko. Parang, hindi matalino yung joke. Hindi pa, di ba? Hindi ako yun di ba? So, sulat ako na sulat and then doon ko nabuo yung person. Parang intellectual wal. Kasi intellectual, pero walang kwenta rin. So, parang ganun. So, versus, ito yung gusto kong gayahin si ganyan. Pag hindi swak, magsulat ka na lang ng sarili mo. Tapos, bumuo ka ng sarili mong identity, di ba? Parang ganun. Wag mo masyado i-intellectualize. Napunta na tayo sa advice section, Pero yun lang. Kailangan natin ng bagong, and isa pang siguro goal ko na i-declare ko. Kasi may mga nagre-reach out na rin. Last episode, sinabi ko na, bago ko makalimutan, manlilimos muna ako ng mga episode sponsor dyan para may pakain naman ako kina Ivan, kina Jeff pag nandito sila.
Like ko sinasabi, pag Cool Pals, nag-guest ka, daming pagkain eh. Ako wala, words of affirmation lang eh. Joke na rin, mamuwad yun eh. Words of affirmation lang kayo ibigay eh. So kung meron kayong small business, kahit may nag-send sa akin dati cookies eh. Tapos, nawala na sa DMs ko. Meron eh. Alam mo yun, kung meron kayo, ilalapag ko siya dito. Isusuot ko yung cookies nyo parang bikini, parang si Little Mermaid. Para lang may bigay naman ako sa kanila pag i-record ako dito, no? Para ma-promote na natin yung mga small business. Yun lang. May nag-reach out na sa akin sa South, sa Muntinlupa, at sa North, sa Pampanga. So I guess yung goal ko next time is nationwide naman, which sinimulan na ni Red with the Absolute Mega Best. Try natin, tingnan natin kung bebenta tayo sa Muntinlupa, sa ibang mga... Kasi laki ng Pilipinas pero napaka-Metro Manila centric. So doon na malalaman, gagana ba ang intellectual wall. And please, kung may listeners dito na from Muntinlupa or Pampanga or around those areas, syempre geography to, no? Pampanga, Cabanatuan, Palawan. Parang ganun yun, no? Magkakatabing tatlo yun. Hindi, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Panorth, tapos Muntinlupa, San Pedro, Laguna, Nubali. Kung may listeners ako doon, please, sali kayo sa Telegram group ng Intellectual Wall. Yung link ay nasa description ng episode na to. Sali kayo at sabihin nyo lang sa group. Game kami dito sa Muntinlupa, game kami sa Pampanga. Para naman, alam mo yun, magkaroon ako ng confidence na mag-show sa mga lugar na yun. At ma-reach yung mga tao na hindi normally nare-reach ng Comedy Manila. Or hindi normally pero hindi as frequent as Metro Manila. So please mag-reach out kayo kahit Instagram, Telegram, para gawa tayo ng show dyan. Ayun, tingnan natin kung intellectual wall din mga tao dyan. Hindi natin alam. Only one way to find out. So maraming salamat sa pakikinig. Again, yun lang yung point. Dahil alam kong maraming katulad ko na nagpapaka-intellectual wall. Huwag niyong tawagin bobo agad. Kung gusto lang ay ayoko magsabi ng komedyanteng iba eh, no? Kasi parang sinabi kong hindi sila matalino. Pero alam mo yun. Maraming salamat sa pakikinig. Pakiabangan na lang sa Victor Anastasio Comedian Facebook, Victor Anastasio Instagram at Victor Anastasio TikTok ang aking mga upcoming shows. Pero may big show na ako na pinaplano next year. Kausap ko na yung theater. Sobrang excited ako. Birthday show ko yan 2025. Pupunta ako open mic mamaya para meron ako mga bagong jokes ulit. Para yung 2025 special ko ay mostly new jokes naman. Abangan nyo yan. Tuloy-tuloy lang ang comedy. Tuloy-tuloy lang Comedy Manila. Maraming salamat. Tinig tayo uli sa next episode. Pakinggan nyo lahat ng episode, lahat ng podcast ng komedyante, lalo na sa The Pod Network. Maraming salamat. Keep safe. Keep intellectual walling. Peace out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.